din daw siyang babiyahe pauwi. So ganyan ang pinapakita ninyo na pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaban na gawin sa mga damit ninyo. Paglilinis. Paglilinis ng bahay. Friday pa lang! Pagbayad ng utang. Pagtawag sa inyong mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, ay nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Naikwento ko na ito noon, pero mas mahalaga yung kwento ngayon dahil napag-usapan namin siya ni Pangulong Duterte doon sa loob ng detention center ng ICC. Noong ako ay bata pa, lagi sinasabi ng hindi niya sinasing yung generation ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s, hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa ating na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang henerasyon ay diretso ka lang pagsasabihan or pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yung paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Lagi niya yan sinasabi, pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. He always emphasized that you mean nothing to the world if you do not finish your education. That was his, that is my greatest gratitude to my father. The emphasis he gave in education. Wala namang problema sa akin yun nung ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor. Kaya on that point, pareho kami ng, hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na magdoktor ka kahit ayaw. So walang naging problema sa amin doon. Pero nung hindi man naging successful yung aking pagpasok sa medisina, ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya. Maging abogado o maging doktor. Noong nakapag-usap kami, noong isang araw, sabi niya sa akin, naging forceful ba ako? Mapilit ba ako sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka? Sabi ko, oo. Sinasabihan mo ako, pinapagalitan mo ako. Lagi. Kinento ko sa kanya na isang beses, bihira akong umiyak. Pero isang beses, dahil nalaman ko na hindi ako makakatuloy sa 4th year law school dahil meron akong isang bagsak na subject. Wala akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi pakiramdam ko, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humahagulgul ako sa iyak na nagsasabi lang niya, hello, nasaan ka? Yun lang ang
sinasabi niya, nakidnap ka ba? Nakidnap ka? Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit, nakidnap ka ba o buntis ka ba? At that point na paulit-ulit na niyang tinatanong kung buntis ba ako, sabi ko na sa kanya pa, hindi naman siguro umiiyak ang babaeng buntis. Siguro happy. Happy siya, no? Na buntis siya. Sabi ko, nahihirapan ako sa isang subject ko and pakiramdam ko, sasabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay, sabi niya, yun lang pala eh, bakit mo ko tinatawagan? Mag-aral ka na. Ganon. Ganon ka tigas yung kanyang paniniwala at pagpipilit na ipursige ko ang aking edukasyon. Wala nang, wag ka na umiyak, mag-aral ka, magbadali lang yan, lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala. Bitaw. Ibaba mo na yung telepono at bumalik ka na sa pag-aaral mo. Kaya noong ako ay naging abogado, yun din yun ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko, sobrang saya. Yung araw na yun na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung sobrang saya niya. At sinabi sa akin nung kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay na kaming mga abogado pag nagkaroon kami ng anak na abogado. Ganun, iba yung saya namin kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado. Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit. Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng madaming beses dahil sa edukasyon at sa pag-aaral. At sabi niya, di buti na lang dahil meron akong abogado ngayon na anak na inutusan ko dyan. Kausapin niyang mga huwes dyan. At ngumiti siya. He smiled. And it seemed to me that it was a comfort to him that he had a daughter who is a lawyer. In fact, sabi niya, Yes. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Sabi niya, lagi, pag pumapasok ako doon at nagkakaroon kami ng oras na makapag-usap, sinasabi niya, kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Anong date ka uuwi ng Pilipinas? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi sa Pilipinas? Sinasabi ko sa kanya, inaayos ko lang yung sistema dito at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, ito din, may patama din or diretso din, bullseye din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paulo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid 4, meron kaming group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica, sabi niya, sabihin mo kay Kitty,
hindi siya pwede bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Oh my God. Sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin ba, mga 5 years. She has 5 years until she becomes a lawyer. Na meron pa akong 5 taon na bago ako makabisita. Ganon siya kahit na nandun siya sa loob. Ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, mga, alam mo yun, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, Bulat. Suman. tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob ang Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Duterte! 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 Meron siyang, meron siyang hilig sa Coke Zero at yun lang yung hingi niya. May shopping list doon sa loob. Ano sponsor me? At sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan, 2 case ng Coke Zero. Kahapon, bago ako umalis, tinuruan ako ng gwardiya. Sabi niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendo, tapos iiwan mo para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. So bumili akong 4 na Coke Zero, iniwan ko sa kanya. Sabi ko pa, that's 1 for each day pa ha. So today, tomorrow Saturday, tomorrow Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? Walang budget. Sabi naman nung gwardiya, sabi niya, you have to have at least, he has to have at least 2 because he already drank upstairs 1 Coke Zero. And then sabi ko, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa Lunes. Sabi ko, 2, bukas Sunday, and 2 sa Monday, tapos i-replenish ko na lang yung Coke Zero mo. Sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa iyo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos, sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardiya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar natin.